Ang pinakamataas na pagpupuri pang samba, tanging sa Panginoon po lamang at dupling paggalang sa ating minamahal beloved Pastor Almeida, nakarating sa atin ng banal na salita at patuloy pong pag-alala na iwan turo beloved Stan Pastor Lina si Almeida, maging sa lahat pong mga beloved children, beloved preacher, beloved manggagawa, maging sa inyo po ang mga may namahal kong kapatiran, baguhan man o datihan. Magandang araw po sa inyo mga minamahal. Ako po ay pinagpala na naman, sabi nga ni, na nagpapasalamat sa mahal Panginoon dahil sa gawain nito, gusto kang magpasalamat, hindi ka naman nalalapitan kahit anong gawin mo. Kaya mas ako po ay talagang nagpapasalamat sa gawain nito, sa araw nito. Tunay na napakabuti kan mahal Panginoon. Bagaman maraming pagkukulang, pero nandiyan po palagi ang mahal Panginoon. Kaya ako napapasalamat sa mahal Panginoon dahil nasibo ako sa pamagitan kang krusada dito sa dako ng Salog. Kan mga panahon po na ako po ay ako po galing sa Sorsogon, taga Sorsogon po ako. Mga panahon po, 15 years pa lang po ako, pig-recruit na ako kay MPA. Dahil napakagulo sa amin, sa amin lugar. Kaya sabi ko sa aking tatay, tay, aalis ako rito. Sabi niya, saan ka pupunta? Sabi ko, maghanap ako ng trabaho. Kahit malapit lang sa syudad, sabi ko. Kaya iniwanan ko doon sa amin, talagang mahirap talaga. Kaya naisip ko nga kung ako hindi ko iniwanan yun na nag-recruit sa akin, ewan ko kung buhay pa ako. Dahil kapanahonan, maraming commander ang napatay sa amin. 14 commander ng MPA ang napatay ng militar. Ay sabi ko, kasama na ako dyan. Dahil mga rebelde lang kami, hindi talaga kayang labanan ang gobyerno. Kaya aking pinasalamatan at nagtrabaho po ako sa Naga sa edad ng 15, dishwasher. At doon na po ako sa Naga, natuto na po ako magluto dahil ang aking boss, na in-check, tinuturuan niya palagi ako pagluto para pag marunong na ako, wala na siyang problema, ako na lang ang nahahawak ng negosyo niya. Kaya totoo talaga, sa pagtsatsaga ko, ako po ay natutong magluto at wala na aga pupunta siya ng palengke, pagkapamalengke niya, pagdating sa aming restaurant, iiwanan na niya ako na pambahala noon. Kaya grabe pong pasalamat dahil ang pangarap ko nung araw ako ay matutong pagluto dahil apply sa ako, sasakay akong barko nung araw. Siyempre sabi ko, sa barko, kailangan niya marunong kang, marami kang alam sa pagluluto. At talagang hindi po natuloy. Ako po ay nakapangasawa pa ako, nagkaroon ng 8 anak. Doon sa Naga, nanirahan ako. Napakahirap po ng buhay ko. Bagamat may trabaho, paano hindi mahirap dahil maraming bisyo ako. Marami akong kaibigan, babad po ako sa bisyo nung araw. Kasi nung araw, member ako kan bahalagang sa lugar namin. Kaya sa Abilia. Kaya marami akong kaibigan. At kaya aking pinasalamatan ang mahal Panginoon na ako po ay sa pamagitan po kang problema, karamdaman, kang pamilya ko, umalis po ako sa Naga. Sabi ko, saan ako pupunta? Sabi ko sa aking mahal na asawa, alis tayo dito. Malas sabi ko itong Naga nito. Pero ako palang malas. Siguro kalooban na kan mahal Panginoon na makaalis ako sa Naga. At pumunta na nga ako dito sa dako ng Guwa, Salog. Kaya akong pasalamat na dito ko natagpuan ang gawain kan Jesus Miracle Crusade. Sa pamagitan po lang kang pagpabautismo ko, ay talagang tunay na binago ko mahal Panginoon. Bagamat po talaga mahirap ang pagbabago. Kaya sabi ko, nung araw, paano ko sabi ko, nagsasamba ko, umiinom pa ako. Ako paano kaya ito? Di marami tayong krusada nung araw. Doon ko nakalimutan na lahat yung mga bisyo. Kasi pagkasama mga kapatiran doon sa mga krusada, akong paraluto, akong nagluluto.
mahihiya ka, pati pagsigarilyo, hindi ka makapagsigarilyo. Kaya tunay na talagang napakabuti ka, mahal Panginoon, sa gawain ito. Na talagang ang mga bisyo ko po, sa patuloy lang pong paglilingkod, talagang iyan po ay inalis na at nagkaroon kapayapaan na aking buhay. Dahil kan mga panahon po, wala akong kinakatakutan. Dahil talagang kan panahon sa Naga, trouble mo, mahilig pa ako sa gulo nung araw. Kaya ang rason ko nung araw, umalis ako sa amin, nakatalikod, hindi nakaharap. Kaya talagang wala akong kinakatakutan nung araw. Pero sa ngayon, nagtataka ko na wala na yung galit ko. Ako salamat sa Malpino na kahit medyo may mga samang na mga nagsasalita, lalo na sa mga anak ko, kung medyo sinasalita na ako, dapat, sabi ko, dapangan ko na ito, punitihon. Pero wala na, nawala ng galit ko. Aking pinasalamatan Malpino, tunay talagang napakabuti ka Malpino, na talagang babaguhin ka at talagang bibigyan kang pakumbabaan na alisin ang mga galit mo. Aking pinasalamat sa patuloy ko lang pong paglilingkod. Marami akong dinaanan na mga aksidente sa motor, na-aksidente po ako. Sa tricycle po, na-aksidente ako. At tinutukom pa akong baril nung araw na alala ko yung militar. Galit na galit sa aking militar kasi yung restaurant ko, tinutuktok niya. Siguro alas 4 ang madaling araw. Ay ngayon, kararating ko pa lang, dahil ako nagluluto doon, hindi pa ako nakapagluto. Binuksan ko yung malakas na lagatubukang pinto. Pagbukus ko, binira ko. Makamunti pang makapasok sa loob. Binunot yung baril, tinudukan ako dito. Kaya sabi ko talagang, kaya salamat sa mga Pinoy, dahil talagang kung ipinutok, wala na ako, patay na ako. Kaya marami, mga MPA, dyan sa kabila lang, sa bundok. Ina-imbestigar ako ng commander dahil pinapalabas niya na ako ang parang militar daw ako nung araw na baguhan pa lang ako dito sa Salog. Kaya sabi ko, mahirap talaga. Pero salamat sa mahal na Panginoon, talagang nandiyan po talagang iingat kan mahal Panginoon. Kaya sa edad ko po itong 73 na, aking pinasalamatan mahal Panginoon sa kalakasan binibigay niya sa akin, sa mga kahit na medyo marami pong trabaho, pero salamat sa mahal Panginoon, nandiyan po ang kalakasan binibigay sa pag-iingat, kagalingan sa aming mga karamdaman, tunay napakabuti ka mahal Panginoon. Kaya wala na pong hahanapin sa mahal Panginoon pag hallelujah, sabi ko nga sa aking pagbabasa nung araw sa Biblia. Palaging naalala ko yung nasa Biblia na ang makatiis hanggang sa wakas, yan lang ang maliligtas. Kaya hallelujah, Pastor. Kaya ito po ang samot dalangin sa matapis, makapangyang pangalan.